ug sa pagpahayag ngadto sa tanang tawo kun unsa ang laraw sa tinago nga sulod sa mga katuigan gililong sa Dios nga mao ang nagbuhat sa tanang mga butang. Kini nga programa nahimugso aron sa pagtudlo sa saktong pagbahin-bahin sa kamatuoran. Kini ang oras sa grasya. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa pananampalataya, to all the Grace member of the Grace Gospel Church of Christ under Things to Come Mission sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa Maguindanao. Pastor Christian Labina po, nagpapakilala at bumabati sa inyong lahat ng isang napakagandang umaga at isang napakagandang araw sa inyong lahat. Higit sa lahat, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng opportunity para makapagbahagi ng kanyang salita sa pamamagitan ng programang ito. Gusto ko rin pong batiin ang ating mga kapwa mananampalataya, lalong-lalo na po ito mga workers, kapwa nating pastor, Bible women, to all of them, sila na nag-volunteer sa pagtrabaho at pagbibigay ministeryo o pagmi-ministry para sa Panginoon. Nagbabahagi ng katotohanan tungkol sa salita ng Panginoon. Higit sa lahat, binabahagi kung ano ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo para sa ating lahat. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating supervising minister, Pastor Alpas, lalong-lalo na po ang ating mga supporter para manyari ang programang ito. Higit sa lahat mga kapatid, ang ating buhay na Diyos na palaging nakabantay sa atin. Again mga kapatid, isang napakagandang araw sa ating lahat. At kasama po natin ngayon si Pastor Reclin Paglinawan, kapwa natin na kapwa worker at higit sa lahat kapatid sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pastor, magandang araw, magandang umaga sa iyo. Good morning, Pastor, at sa lahat ng mga nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Again mga kapatid, to God be the glory and God bless you. Sa pagpapatuloy po ng programa natin ngayong araw, meron po tayo isang mahalagang bagay, Pastor, na tatalakayin. Ito yung tinatawag na Doctrine of Salvation. Para sa ating lahat, para maunawaan natin kung ano ba talaga ang kahalagahan ng salitang salvation or kaligtasan. Kasi may mga tao na nagsasabi na, bakit kailangan ko maligtas, Pastor? Anong meron? Meron bang bagyo, lindol, mga ganon. Kaya po, dapat mapaliwanag natin ito ng maayos kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Gusto ko rin po palang pasalamatan ang ating mga prayer warrior para sa ating lahat ngayon. Para tagapakinig or sa ating mga manonood dyan, pakibuksan po ang inyong Biblia sa unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 4. Ito po isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat nating pakinggan mga kapatid, or dapat nating ma-realize kung ano ba yung pinaka-desire ng Panginoon para sa sangkatauhan. Kasi ang iba kasi iniisip nila napaka-selfish ng Panginoon, napakalupit ng Panginoon. Pero kung ma-realize ninyo ito mga kapatid, ang kahalagahan ng sinabi ng mga bersikulo sa sinulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo noong sa kanilang mga panahon, which is applicable din naman para sa atin lahat. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 4, ganito po ang sabi sa English version. For all then I urge the supplication, prayer, intercession, thanksgiving be made for all men, para sa lahat ng sangkatauhan, importante po yun, for the kings and all who are in high position, that we may lead a quiet and peaceable life, godly and respectful in every way. Take note po yung mga word na yun, napaka-importante po yun. Pastor Reclin, di ba, isa sa pinaka-importante sa buhay ng tao, yung word na respect, peace, quiet, importante po yun. Verse 3, this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Take note po yun mga kapatid. Ang Biblia nagtuturo po na walang ibang Savior maliban sa Panginoon. Ito pa po, verse 4, last verse. Who desire all men to be saved and to come to the knowledge of truth.
meron pong bagay tayo na dapat i-adapt or dapat tanggapin, whether we like it or not, na iisa lamang po ang gusto ng Panginoon, or isa sa pinaka-desire, hindi lang iisa, kundi isa sa pinaka-desire ng Panginoon is all men to be saved, o lahat ng tao ay maligtas. Pangalawa, and come to the knowledge of truth. Ito po yon ngayon. Pastor, ang tanong, bakit kailangan maligtas ng tao? Di ba, Pastor? Ikaw, Pastor Reclin, base sa iyong opinion, kung ikaw ang tatanungin, Pastor, bakit kailangan ng tao maligtas? Pastor Reclin, base sa sinabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, ano ang masasabi mo doon? Sabi niya ganyan, who desires all men to be saved and come to the knowledge of truth. Panginoon ang merong desire na gusto niya lahat ng tao ay maligtas at makaalam sa salita ng katotohanan. Gusto ka bang itanong sa bagay na ito sa ating binasa? Ang tanong po dyan, Pastor, ay ano ba ang dapat gawin ng tao upang maligtas? May dapat ba siyang gawin para maangkin niya o makamit niya ang tunay na kaligtasan? Yan po ang tanong, Pastor. Okay. Meron bang dapat gawain ang tao or gawin ang tao para maangkin niya ang kaligtasan? First thing, Pastor, siguro dapat nating ma-analyze or ma-realize natin sa ating sarili kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Bakit kailangan ko maligtas? Anong meron? Di ba? Pinaka-importante yan, Pastor. So, salvation. Pag-usapan natin ang salvation, mga kapatid, di ba parang papasok agad sa sarili natin na meron bang sakuna na mangyayari? Babalik ba si Undoy? O, di ba? Pwede natin sabihin gano'n. Babalik ba si Yolanda? Bakit kailangan ko maligtas? O magka-worldwide flood ba ulit? O, di ba? Parang gano'n. Anong klaseng kaligtasan ang ginapag-usapan natin ngayon, Pastor? So, ganito yan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy natin, tatalakayin natin ang doctrine of salvation. Tapos, pangalawa dito, pag-usapan natin kung bakit kailangan ko talagang maligtas. At pangatlo, ano yung pamamaraan tungkol sa kaligtasan. Okay, unahin natin. Ano yung tungkol sa kaligtasan? Now, ganito, Pastor, bigyan kita ng isang illustration. Kunyari, ikaw, Pastor Reclin, nakatira ka sa isang napakagandang bahay. Malaki ang pamamahay na yon, ay merong, sabihin natin, 10 gwardya. Meron kang 30 na maids. Ano na lang kaya kaganda na bahay yon? Di ba? So, talagang malaki, maganda. Tapos meron kang 4 na swimming pool. Tapos meron kang 10 refrigerator. Ganun kakaganda. Tapos isang araw, bigla akong darating sa pamamahay mo at sisigaw, "Hoy Reclin, lumabas ka dyan!" Sa opinion mo, Pastor, kung ikaw ang makarinig ng ganun, ano kaya ang masasabi mo? Hindi mo naman ako kilala. Ano kaya ang pili mo? Ikaw, Pastor, ano sasabihin mo sa akin? Una sa lahat, magagalit po ako. Kasi tahimik ako doon, tapos ginugulo mo ako. Di ba? At magtanong ako, bakit ko kailangang maglabas? Ano bang mayroon? Di ba? Siguro yon. Ganun siguro. Kahit sino naman, bigla ka palabasin sa sarili mo pamamahay. Anong pakiramdam mo? Hindi mo alam ang dahilan. Pero kung sabihin ko, Pastor, lumabas ka dyan, Reclin, sapagkat nasusunog ang bubungan ng bahay mo. Ano kaya ang reaksyon mo, Pastor? Sa time na yan, yun ang panahon na magpasalamat ako. Pasalamatan kita kasi pinaalam mo sa akin na nanganganib pala ang buhay ko. Okay, ganito yan, mga kapatid. Ang salitang salvation, okay, ang tao nangangailangan, ang tao nasa bingit pala ng kapahamakan. Kung kaya nangangailangan siya ng salvation. Tayo po, mga kapatid, ay nangangailangan ng kaligtasan. Pero wala po tayong idea kung bakit kailangan nating maligtas. Kagaya nung sinabi ko kay Pastor Reclin, para bang okay lang, wala namang nangyayari eh. Ganon pa rin ang buhay, tuloy lang, di ba? Parang yung routine natin palaging ganon, wala tayong idea na yung pala, yung pamumuhay natin dito sa lupa ay may kaakibat na kapahamakan. Kapag wala tayong idea, para bang mauwi na lang sa wala. Di ba? Kung kaya, mga kapatid, isa yun sa dapat nating alalahanin or isipin sa ating mga sarili. Now, ganito, mga kapatid. Tayong lahat or most of us, hindi natin alam kung gaano kadelikado ang dala ng kasalanan sa ating buhay.
parang sa atin, normal lang. Yung iba nga i-compare pa natin yung sarili natin sa iba. Yung iba gani, siguro, sabi nila ganyan, yung iban, pumapatay ng tao, nagnanakaw, nagsisinungaling. Ako, ang kasalanan ko lang naman yung pagiging sinungaling. O di ba, parang i-compare natin yung sarili natin. O minsan naman, ginasabi natin sa ating mga sarili na, okay lang, wala naman ako nagagawa ng kasalanan. Hindi naman ako katulad nila. O di ba? Di ba? Parang yun ang sinasabi natin sa ating sarili. Minsan, nagmamalaki pa tayo na always ako nagapunta ng simbahan. Always, kaysa sa isang taon, yung always na yun, sa loob ng 10 taon, sa 10 na rin ako nakapunta ng simbahan, pero every December 25 lang, o di ba? Minsan yung iba naman sobrang humble. Okay lang. Saka yung iba, Pastor, KBL. Anong ibig sabihin ng KBL, Pastor? Yung kasal, binyag, libig. O, di ba? Pagpunta ng simbahan. O, yung nakapunta ng simbahan, yung bininyagan, kinasal, ang huling punta niya ng simbahan, nung namatay siya. O, minsan ganon. Now, ganito mga kapatid. Gusto kong ibahagi sa inyo kung gaano kahalaga at kaimportante na malaman natin ang danger na dala ng kasalanan sa buhay ng tao. Gusto kong buksan ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at saka Romans chapter 6 verse 23. Ang daming mga verse yan mga pastor, no, na dapat nating ibuksan. Pero isa sa dapat nating i-consider kung saan ba galing ang kasalanan muna, no, bago natin pag-usapan. Okay. Pastor, saan ba galing ang kasalanan? Sino ang nagdala ng kasalanan na ito? Ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin yan. Sa Romans chapter 5 verse 12. Sa Romans chapter 5 verse 12, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Therefore, as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all men sin. Ito yung sinabi dito mga kapatid sa Biblia. Dahil sa isang tao daw nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan, namana po natin yun dahil sa isang tao. At yung taong yan na sinasabi sa Biblia ay si Adan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng tao mga kapatid, sinasabi doon sa Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay, kasali doon ang tao. Pagkatapos niyang likhain ng tao, binigyan niya ito ng karapatan, ng authority, lahat ng pangangailangan ng tao. In fact, binigyan pa nga yung taong yon ng asawa. Yun ang naging resulta yun si Eve. Pagkatapos, binigyan sila ng Panginoon kanilang pangangailangan, pagkain, lahat. Okay. Anyway, wala pa mga gadget noon. Parang pinaka-importante sa kanila yung kain. So, need nila yun pagkain. Now, ganito, Pastor. Ganito yun, mga kapatid. Nung kompleto na silang lahat, okay ng lahat, binigyan sila ng Panginoon ng utos. Una, go to the world and multiply. Yes. Diba? Replenish nga yun eh. Tapos, kayo ang mag-iingat. Maging caretaker kayo ng mga ginawa ko. Pagkatapos, thou shall not eat ng pinagbabawal na prutas. To make the story short, nilabag nila ang isa-isang utos na hindi sana dapat labagin. Yon ang pagkain ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Nakakaalam sa tama at saka mali. Ay, hindi pala yung apple, Pastor? Hindi yun apple, Pastor. Wala mang dimension sa Bible na apple yun. Okay. Pero Salamat ang sinabi ng Bible, good and pleasing to an eye. Ibig sabihin, napakagandang klase ng prutas siguro. Hindi ko alam, wala po akong idea yan. Pero ang sinabi doon, Kasi ang apple, good and pleasing din eh. Kaya yan ang pagkaintindi ng iba. Pero hindi pala yun. Okay. Salamat, Pastor. Now, ganito yan mga kapatid. So dahil noon nilabag nila yon, nagkaroon ng kasalanan ang tao mga kapatid. So tayong lahat ay naging supling ni Eva at saka ni Adan. To make the stories short. Hello everyone, thank you for watching our video. Please